Papaano nabubuhay si Manalo at ang kanyang mga ministro? Si Manalo at ang kanyang mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Pati mga asawa nila, pinagbabawalan pong magtrabaho. Eh ngayon, papaano po sila nabubuhay? Ito po ngayon ang ating pag-aaralan. Alam niyo po, maraming nag-aakala na ang terminong abuloy at saka yung terminong limos ay magkaiba. Kaya kapag ka sinasabi natin na si Manalo ay nanglilimos lang para mabuhay, marami pong nagagalit. Ang bukang bibig kasi ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, mga abuloy. Ito pong mga abuloy na ito, pagka nakarating na sa ministro, ang tawag nila tulong. Ito po. Eh ilang beses pong ang pagbibigay ng abuloy batay po sa doktrina ng Iglesia ni Manalo. Batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo sa ngayon, 4 sa araw ng linggo, pero Huwebes. Sa loob ng isang linggo, ang turo ni Manalo, 5. Ito po yung kinukuha ng diakono, kung lalaki ka, diakonesa, kung babae ka. Meron po silang tinatawag na kahon, kung tawagin nila tanging handugan. Nagdalawa po, 2 sobre. Isang sobre para sa pangangailangan ng lokal o distrito. Yung pong isang sobre para sa lingap sa mamayan. 3. At yung iniipon po nila na tinatawag nilang hahing pasasalamat na pera. Kaya 4 sa araw ng linggo. Isang oras na pagsamba, ang turo ni Manalo 4 ang dapat mong ibigay. Pero Huwebes. Kaya, sa loob ng isang linggo, ang turo ni Manalo, 5 beses. Bakit po nila ginagawa ang pagbibigay ng abuloy? Meron silang basihan o batayan na ginagamit. Mas maganda po babasahin natin ang Hebreo, Kapitulo 13, talatang 16, ganito po ang ating matutunghayan, upang mahimok po nila ang mga tao na magbigay po ng abuloy. Ganito po ang ating matutunghayan. Hebreo 13:16. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayungahin, ang Diyos ay totoong nalulugod. Dito po binabasa nila, wala naman po akong tutol sa talata. Ang isa sa mga gawang mabuti ay yung pagbibigay ng abuloy. Wala po akong tutol. Sa talata, tama po yung talata na binabasa. Pero, ayaw po nila na tanggapin na itong mga abuloy, ayaw na nilang tanggapin na mga limos. Ayaw nilang tanggapin. Kasi po, kulang ang turo sa Iglesia ni Manalo. Mas maganda po basahin natin ang Mateo, Kapitulo 6, talatang 1, sa magandang balita, Biblia po, pakinggan po ninyo. Dahil sa hindi po itinuturo sa inyong reliyon, o sa mga pagsambang isinasagawa ninyo, hindi po nila itinuturo, kaya hindi po nyo napapakinggan ang mga talatang ito. Pakinggan po ninyo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Bago po natin ituloy, ulitin ko pong basahin yung 13:16 ng Hebreo. Para mapansin po ninyo, kasi ang akala po nila,
magkaiba yung terminong limos at saka yung terminong abuloy. Ganito po ang ating matutunghayan. Ulitin ko lang, yung 13:16. Datapot ang paggawa ng mabuti. Datapot ang paggawa ng mabuti. At ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan. Ulitin ko pong basahin ngayon ang 6:1 ng Mateo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Tuloy. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Teka muna. Saan ba ginagawa yung panglilimos? Ulitin natin. Tuloy lang natin ang basa. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga. Ang tawag po nila kapilya. Saan ka nagbibigay ng abuloy? Ang tawag po ng Biblia, sinagoga. Sa termino ngayon, ang tawag po nila kapilya. Sambahan. At sa mga lansangan, ginawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung nanglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito, kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Ang Iglesia ni Manalo, sa pagbibigay nila ng limos ng mga abuloy, harap-harapan, nakikita ng tao. Lalo na yung pagbibigay ng abuloy sa mga diakono-diakonesa. Kaharap mo yung mga awit. Nakikita ng diakono-diakonesa na nagbibigay ka. Lalo na po doon sa mga sobre, ilalagay mo yung pangalan mo. Bakit kailangan mong isulat yung pangalan mo? Para masabi, kapatid, yung pong tanging ng dugan natin mahina. Iilan lang po yung nagbigay. Alam po ng ingat yaman yan, sinasabi sa ministro. Kokonti po yung mga nagtanging ng dugan. Kaya alam. Lalo na po doon sa tinatawag nilang blue book. Kapatid malapit ng araw ng pasalamat. Urong ka. Hindi ka pa urong? Nung nakaraan, 1,000. Ngayon, 900 pa lang. Bakit alam? Nakasulat Ulitin ko pong basahin kasi hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo. Ang akala nila, yung pong terminong mga abuloy o terminong abuloy, ang akala nila, magkaiba doon sa terminong limos. Hindi po. Hindi lang nila binabasa ang mga ito. Kung tutusin po yung pagbibigay ng abuloy ninyo, mali. Dapat po, katulad nito, babasahin ko. Ulitin ko pong basahin ang 3. Ngunit kung nanglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Hindi po nakikita po ng diakonesa, kasi po may dalang supot Pati po yung akay namin, binibigyan namin ng abuloy para hindi mapahiya Tulad sa Iglesia ni Manalo, ganun Tutuloy natin. Upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita sa kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ang terminong abuloy at saka yung terminong limos, iisa lang po. Wala pong pagkakaiba. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, mga abuloy o mga limos, pagka nakarating na sa ministro, ang tawag nila tulong. Sino po ang binibigyan ng abuloy para mabuhay? Si Manalo.
Sino ang nililimusan para mabuhay? Si Manalo. Ang tawag nila tulong. Kasi hindi po nila pinag-aaralan kung saan nanggagaling yung terminong tulong. Hindi po nila pinag-aaralan. Kaya alam po nila, ang pagkaalam nila na tama lang na si Manalo, bigyan po ng tulong. Yun po ang ikinakatwiran nila. Kaya si Manalo, nanglilimos lang. O binibigyan lang ng abuloy para mabuhay. Ang tawag nila tulong. Alam niyo po sa iglesia ni Manalo, yung 5 abuloy sa iglesia ni Manalo, dito, kaya ko nang kalabanin ng mga ministro ni Manalo. Yung turo ni Manalo, na 5 beses, kaya ko nang kalabanin. Kaya ko nang ipahiya yung mga ministro ni Manalo. Dahil si Manalo, ito pong 5 hindi niya magagawa. Mas maganda po babasahin natin. Dapat ganito po ang itinuturo natin sa iglesia ni Manalo, lalo na sa mga ministro. Babasahin ko po sa inyo. New Filipino Version. Kapitulo 2, talatang 21, aklat po ng Roma, pansinin po ninyo kung anong nakalagay dito. 20-21. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit hindi mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Alam niyo po, ang turo ni Manalo, 5 beses sa isang linggo. Kung si Manalo, wala siyang karapatan magtrabaho, pati na yung mga ministro, pati mga asawa bawal magtrabaho. Aasa lang sila sa tinatawag na tulong. Paano siya makakapagbigay ng 5 beses? Kayo lang po ngayon ang humatol. Wala po siyang ibang ikinabubuhay, kundi ito. Kaya ang gagawin po nila para hindi po, ibig sabihin, si Manalo kasi at ang kanyang mga ministro, dapat tinatanong, kapatid ang pag-aaral sa pagka-ministro sa Evangelical College, 13 years ang pagbiministro. Paano namin magagawa itong 5 na turo mo? Ang gagawin ba namin ipapakita namin sa mga tao na nagbibigay kami. Saan manggagaling? Saan manggagaling? Kaya naalala ko po yung ministro ni Manalo na nagtanong. Si Manalo kasi, meron siyang ministro sa Tarlac. Bago kami pumasok sa klase ng mga ministro, tinanong niya yung kapwa ministro niya. Sabi niya, saan mababasa na yung ibibigay nating abuloy, ito po, galing sa tulong? Saan mababasa? Paano po? Ang isa pang katanungan na, saan mababasa na sa tulong natin kukunin ang ibibigay natin? Mga ministro ni Manalo yan. Yan po ang isang sikreto ng iglesia ni Manalo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, pati asawa, bawal magtrabaho. Aasa lang sila sa tinatawag na tulong. Ang tanong, paano mo magagawa yung 5? Di ipapakita mo lang sa tao. Hindi sinasabi ni Manalo, ito ang tulong mo, magbigay ka ng abuloy sa pamamagitan ng tulong. Kaya hindi po alam ng mga ministro ang gagawin nila ngayon.
kung paano nila ipapaliwanag ito sa mga miyembro. Kaya ako po itinuturo ito dahil napapansin po ako ng karamihan, lalo na mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Saan kumukuha ng ibinibigay ang ministro ninyo? Halimbawa, si Manalo at ang kanyang mga ministro. Saan sila kukuha ng ibibigay? Di po ba utos ng Diyos ang magbigay? Tama. Naalala ko po yung isang miyembro ng Iglesia ni Manalo na nagtanong sa akin, kapatid, bakit ka kusang umalis o tumiwalag sa Iglesia? Hindi ko siya sinagot sa tanong niya. Ako nagtanong, ikaw saan ka kukuha ng ibibigay? 5 beses. Sa aking kinikita. Eh yung ministro, saan siya kukuha ng ibibigay? Magkatulad pa. Hindi makasagot eh. Alam niyo po, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung 5 beses, ang turo dapat turuan mo. Bago ka magturo sa iba, turuan mo muna yung sarili. Ulitin ko bang basahin itong nasa Roma? Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Paano mo tuturuan ang iyong sarili na magbigay? Hindi. Ipapakita ko lang sa tao. Ang nangyayari, ginagawa niyong bulag ang tunay na Diyos. Ito po yung masakit. Hindi ba nakikita ng tunay na Diyos ang pagkukunwari niyo sa pagbibigay ng abuloy? 5 beses pa nga eh. Alam niyo po, gawain kasi ng mga bulang propeta yan. Babasahin ko po sa inyo. Gumagawa sila ng turo, pero hindi po nila gagawin. Ipapagawa lang nila sa mga miyembro. Pero akala po ng mga miyembro, ginagawa nila. Ganito po ang ating matutunghayan na aklat po ng Mateo 23:3. Pansinin po ninyo kung anong nakasulat sa 23:3. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. 4. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri, ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga ito. Yung pong turo na, kaya nga sinasabi ko, si Manalo po gumawa ng doktrina. Ang tanong, yung bang doktrina niya magagawa ba niya? Halimbawa, pagbibigay ng hindi. Ilang beses pa? 5? Kaya kung tawagin po nila tulong, nabubuhay po sila sa tulong. Kaya nga po maraming nagagalit sa atin. Si Manalo, nang lilimos, nangihingi ng mga abuloy, kung tawagin nila tulong para mabuhay. Kaya wag po kayong magagalit kapag inilalantad natin ang mga ganitong bagay. Meron siyang turo eh. Ang tanong, magagawa ba niya? Sabi ko nga, maghanap po kayo sa mga, wag na si Manalo kasi nagtatago yan. Hindi naman nila ipapakita si Manalo eh. Maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo kung meron pong matalino sa kanila. Kung sa tingin ninyo magaling si Ramil Parba, sino Joe Ventilacion, kung sino-sino po yung sa akala nyo magaling, yan po nyo sa akin. Ipagawa nyo lang ng totoo itong 5 na abuloy, pagbibigay ng abuloy. Si Manalo po, turo niya hindi niya magagawa. Ilang taon ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo? 13 years. Pero ask po, magagawa ba nilang magbigay ng hindi? Para hindi mahalatang hindi sila nagbibigay, anong ginagawa? Nagpapakitang tao. Saan magmumula yung ibinibigay? Galing po sa tulong.
kanilang ibibigay. Galing po sa kinikita. Alam niyo po, si Manalo, kaya ako minsan binabasahan ko ng mga tala. Si Manalo po hindi kumikilala sa Diyos. At ang kanyang mga ministro hindi po kumikilala sa Diyos. Hindi magawa ang mga utos ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo, aklat po ng unang 1, Kapitulo 2. Para mapansin po ninyo, unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Eh si Manalo mismo ang gumawa ng utos, pandoktrina. Magagawa ba niya? Hindi. Eh yung mga ministro, magagawa ba nila? Hindi. Minsan ginagamitan tayo ng mga talata. Tuloy na po muna natin bago tayo mag-ano. 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya po si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po sila makasunod sa utos ng Diyos. Kung babasahin natin ang 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Si Manalo at ang kanyang mga hindi po nila magagawang magbigay ng mga abuloy o mga limos. Kung nakikita man natin sila na nagbibigay, eh galing po sa tinatawag na tulong. Ito po ang ikinagugulat ng karamihan na si Manalo nang lilimos lang. Ibang termino ng limos, mga abuloy. Kapag ka nakarating na kay Manalo ang mga abuloy o mga limos, ang tawag nila tulong. Yan yung napapansin. Kaya masakit man pero wala tayong magagawa. Si Manalo po, yung turo niya hindi niya magagawa. Kahit na yung mga ministro niya, lalo na yung mga asawa, hindi po nila magagawang magbigay. Kahit isa lang dito sa turo ni Manalo. Dahil umaasa sila sa tinatawag na tulong. Kaya si Manalo hindi po kumikilala sa tunay na Diyos. Kapag ka hindi mo po magawa yung mga utos ng Diyos, sinungaling ka. Sino po ang dinidiyos ni Manalo at ang kanyang mga ministro? Mas maganda po, babasahin natin ang 8:44 ng 1. Pasilin po ninyo para maunawaan at maintindihan po ninyo. 8:44, sino pong dinidiyos ni Manalo at ang kanyang mga ministro? Ang diablo ang inyong ama at kung anong gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan. Di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya bago po kayo maniwala, ganito lang po yun. Halimbawa sa turo ni Manalo, 5 beses sa isang linggo. Utos ba ng Diyos yan? Gawin mo nga, ipagawa mo nga sa halimbawa, meron po kayong nakita sa mga ministro ni Manalo. Ipakilala mo nga kung paano ka magbibigay sa ipinakikilala mong utos ng Diyos. Kaya gusto ko pong makaharap ang mga ministro ni Manalo. Wala po akong pinipili. Kung sa tingin ninyo magaling si Ramil Parba, Joe Ventilacion, kung sino-sino po ang sa tingin ninyo magagaling. Kaya bago po nyo gawin, halimbawa, may nababasa kayo sa Biblia, tama? Kikilalanin ninyo yung tagapagturo kung magagawa niya yung turo niya. Bago po kayo sumunod. Alam niyo po sa Iglesia ni Manalo kasi, wala po kasing karapatan na magsalita yung mga miyembro sa kinikilala nilang tagapagturo. Wala silang karapatan. Alam niyo po, sa tunay na pagsamba o pagtitipon,
dapat po basahin natin ito para magkaroon po kayo ng karapatan na magturo o mangaral sa inyong kinikilalang tagapagturo. Huwag yung kung babasahan lang kayo, tuturuan lang kayo, hindi kayo matututo sa ganyan. Ganito po ang ating matutunghayan. Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 26 hanggang 31. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3. Halili sila at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ito pong binasa kong huli, hindi na po binabasa ng Iglesia ni Manalo. Dahil sa Iglesia ni Manalo po, hindi na po kaloob ang pagbiministro. Dahil may bayad na. Ulitin ko pong basahin ng 29, ito po hindi binabasa sa Iglesia ni Manalo. Lalo na yung 30-31. Pasinin po ninyo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy, eto na, at kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman na nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Alam niyo po, sa tunay na pagsamba, pwede ka nang maging ministro. Sa tunay na pagtitipon, sa tunay na iglesia, pwede ka nang maging ministro. Pwede kang maging tagapagturo. Pwede mong turuan. Ang problema, paano ka matututo kung wala kang Biblia na hawak? Paano mo masasabing si Manalo hindi niya magawa kung wala kang hawak na Biblia? Alam niyo po, kahit sa pag-aaral lang sa mga eskwelahan, kailangan po ang libro. Hindi lamang po yung maestro o teacher ang may hawak ng libro. Kapag ka po ang mga pupils o mga estudyante, hindi mo binigyan ng mga libro, hindi po matututo yan. Sa Iglesia ni Manalo, paano matututo? Yung tumutugon sa mga pagsamba o pagtitipon, hinihingan mo lang sila ng kabuloy, tapos na. Walang dalang Biblia. Hindi nila pwedeng turuan yung ministro nila. Teka muna kapatid Paano mo magagawang magbigay ng abuloy? Lantaran yung ibinibigay mo galing sa tulong. Ang pinagmula ng tulong, limos. Abuloy, limos. Sa panahon ng pagsamba, kaya dito po makikita ninyo, ang pagtitipon pwedeng gawin sa bahay. Ang gagara po ng mga kapilya ng Iglesia ni Manalo. Ang gagara. Kay Manalo, malaking silbi po yung mga kapilya. Malaking kayamanan yan. Pero sa harap po ng Diyos, wala pong silbi. Babasahin po natin. Baka kala ng iba, tayo ay nagpaparatang lang. Babasahin ko po sa inyo ang Isaias 24:15-16. Pakinggan po ninyo. Kung may silbi ang mga kapilya ninyo, wala po. Ganito ang ating matutunghayan, aklat po ng Isaias 24:15-16. Pasilin po ninyo kung anong nangyayari. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat, mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid, ngunit ating sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisiguang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisiguwa na may lubhang kataksilan. Isaias 24, sino po ang katuparan niyan?
Babasahin natin ang isang pasugo ng Iglesia ni Manalo para maunawan at maintindihan po ninyo kung sino po ang katuparan ng Isaias 24:15-16. Pakinggan po ninyo. Ito po ang pasugo. Kung sino po ang katuparan. Ang nagtuturo nito ay si Benvenido C. Santiago. Sa ngayon, siya po ang General Evangelist ng Iglesia ni Manalo. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahing tungkulin natin na siya ay paglingkuran at sambahin. Sa katunayan nakasaad sa hulang nagpapatutuot sa ating kahalalan na ito ang layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't walhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwibagayang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat, mula sa kaduludulong bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Isaias 24:15-16, kulang po yung yung inilagay ng kanilang General Evangelist. Noon siya po ang editor-in-chief na si Benvenido C. Santiago. Ano po yung hindi niya isinulat? Babasahin po natin mula sa Biblia. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. May silbi po ba sa harap ng Diyos ang mga kapilya ng Iglesia ni Manalo? Wala. Kay Manalo meron. Malaking investment siya. Nakapag-ipon siya ng maraming tao, ng maraming pera. Kumbaga, nag-imbak siya sa pamamagitan po. Pero wala pong silbi siya. Paano po magkakaroon ng silbi kung si Manalo at ang kanyang mga ministro nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Si Manalo po hindi kumikilala sa tunay ng Diyos. Hindi magawa ang utos ng Diyos na magbigay. Kaya ano pong ginagawa nila? Nagkukunwari. Kaya kung tawagin po nila, saan manggagaling ang ibinibigay ni Manalo? Galing po sa tulong. Kumbaga, ang inahasahan po nila para mabuhay, tulong. Ang tunay na ministro po, hindi po umaasa sa tulong. Mas maganda po babasahin natin. Ito pong mga talatang ito hindi binabasa sa Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Dito po kasi, marami akong nababasa ngayon sa mga komento. Alam niyo po yung tungkol sa mga tamad. Ang babasahin ng Iglesia ni Manalo sa Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6. Tatalon siya ng 11-12. Nasaan yung 7, 8, 9 hanggang 10? Hindi po nila ituturo. Pero kung meron po kayong karapatan na magturo sa inyong kinikilalang tagapagturo, lalo na sa panahon ng pagsamba, kapatid kailan pa namin malalaman itong 7, 8, 9 hanggang 10? Kasi ikaw, pati na ang iyong sa kabila na nagdinegosyo ka na, umaasa ka pa rin sa tulong. Babasahin ko po sa inyo para mapakinggan ninyo. Mas maganda po. Magandang balita, Biblia, Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Si Apostol Pablo nagtatrabaho, tagagawa ng Tolda 18:3 ng gawa. Yung pong gawa 18:3 hindi po binabasa ng Iglesia ni Manalo. Lalo na mga talatang ito. Ulitin ko po. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino mga hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan nang kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ng sino mang ayaw gumawa. Meron po silang karapatan na humingi ng tulong, pero hindi po nila inaasahan. Sila po ay nagtatrabaho. Kaya kahit sa makarating ang tunay ng ministro si Manalo po nagtatago sa kanyang opisina.
Pati yung mga ministro ni Manalo nagtatago po sa mga kapilya. Saan kumukuha ng abuloy? Yung tunay na ministro. Ito po ang hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo. Saan kumukuha ng abuloy? Sa tulong ba? Dapat ba sa tulong ang kukunin mo yung abuloy na iniaabuloy mo? Katulad ng ginagawa ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Si Manalo po mandaraya. Kaya, alam niyo po si Manalo magnanakaw. Si Manalo nagbanta siya. Alam niyang hindi po siya mapagbigyan ng gobyerno ni BBM. Hindi po siya napagbigyan, kaya ganyan po nakasuhan si Marcoleta. Si Marcoleta, dahil sa kasong plunder, hinuli siya. Gumagawa siya ng iba't ibang pamamaraan para hindi siya manatili sa kulungan. Kung ano-anong mga sakit. Ngayon, nagbanta si Manalo sa magitan ni Zabala na hindi sila titigil. Alam niyo po, bago kayo magsalita, kikilalanin niyo muna kung tama yung sinabi ni Manalo sa magitan ni Zabala na hindi sila titigil. Ano ba yung hindi nila titigil? Yung pagnanakaw. Magnanakaw naman pala siya. Si Manalo po, kaya kong pong patunayan na magnanakaw. Kaya, saan po kumukuha ang tunay na ministro ng ibinibigay? Ang babasahin ko po sa inyo, mga salita ng buhay. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 33-34. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Si Pablo po nagtatrabaho para doon kunin yung pantustos sa kanila, sa pangangailangan nila. Dahil hindi po nila hinangad. Nabubuhay ka lang sa limos Naka-helicopter ka. Nabubuhay ka lang sa limos. Masama po yan. Kaya wala pong pwedeng magpakilala sa mga ministro ni Manalo. Eto na po ang aming tagapangasiwang pangkalahatan. Naka-aeroplano. May bahay sa Forbes Park, 1 billion. Naka-helicopter. Nagtatago sa kanyang opisina. Wala pong magsasabi niya. Tayo lang. O ako lang. Sa kabila na siya ay nanglilimos lang. Ulitin ko po. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa Iglesia ni Manalo, yung tumatanggap ng tulong katulad ni Manalo, sila mas mapalad. Naka-aeroplano, nakabahay sa Forbes Park. Ano ngayon ang gagawin nila sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Bakit? Saan galing? Ang kanilang ibinibigay, galing sa tulong. Marami silang nadaya. Dito ko po sinasabi kung bakit si Manalo magnanakaw. Babasahin ko po sa inyo ang ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay dito. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, lilinglagin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal ng handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ang motibo po ni Manalo, ipapakilala niya, magpapakunwari siya na waring ministro ng katwiran. Gagamitin niya yung Biblia para magkaroon po siya ng mga pag-aari. Kukunin ang inyong kayamanan. Sino pong papalan sa inyong reliyon? Yung binibigyan.
Isang uri ng pagnanakaw kapag ka ginamit mo ang isang Lord. Praise the Lord. Kaya bago po kayo maniwala, kapag ka, halimbawa, isang tagapagturo, may nakita kayo, binabasahan kayo ng talata. Halimbawa, ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Tanungin mo siya kung paano siya makakapagbigay. Wala siyang karapatan magtrabaho. Lalo na kung ang tawag sa iyo, kolektor. Tulong. Kaya si Manalo, bago ka magsalita sa gobyerno, may banda si Manalo sa gobyerno, hindi raw sila titikit. Alam niyo po, kung may talino po ang gobyerno, si Manalo, kung gagamitin ang pwersa ng gobyerno si Manalo, sabihan lang na mag-declare siya ng source of income. Paano po siya mag-declare ng source of income? Kung umaasa lang sa tulong, nanglilimos lang, nabubuhay lang sa mga abon na bigay ng mga kain. Kasabihin ba niya, kapatid, paano po kami mag-declare ng source of income? Nanglilimos lang kami. Nakakaya po. Bakit hindi po natin ipakilala sa mga tao, eto na po yung mga nanglilimos o nabubuhay sa mga limos, kung tawagin nila tulong. Kaya po sa Iglesia ni Manalo, ilan ang turo niya? Hindi niya magawa. Ilang taon ang pag-aaral sa pagkaministro? Pagkatapos ang gagawin mo lang pala, magkukunwari sa pagbibigay ng abulo. Ang akala nila, si Manalo at ang kanyang mga ministro, kumikilala sa tunay, hindi po. Isa lang sa mga turo nila, ipagawa niyo kung magagawa nila, hindi. Kaya bago po kayo maniwalang utos ng Diyos sa magbigay, tanungin niyo yung mga tagapagturo. Suriin ninyo ang kinikilala niyong mga tagapagturo katulad ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Kaya bago kayo magbigay, ipagawa niyo muna. O, follow the leader, ha? Kumisan, ipinagsisigawan ng mga kaanib na, "We are one! We are one!" Nagtatago yung promotor. Alam niyo po, bago po kayo, kaya nakakahiya po yun, bago kayo magsigawan ng "We are one", ilantad niyo yung promotor. Kung nagtatago po, wala kayong "We are one". Gagamitin lang kayo. Gagamitin kayo para takutin kung sino yung gusto niyang takutin. Kawawa kayo. Lalo na kayo ang nagbibigay ng ikinabubuhay nila. Gagamitin na kayo. Pera na. Kayo na magbibigay ng pera, magbubuwis pa kayo ng buhay. Alang-alang sa kanila. Kung tutuusin. Kaya nga ganyan po, nagkukutis babae ang mga yan. Alam niyo po, ito po kasi, basahan niyo po ng talata si Manalo. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Efeso, Kapitulo 5, talatang 28 hanggang 29. Huling talata natin babasahin. Dahil ito po, para makilala ninyo kung Efeso 5, 28, 29. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Ang mga tunay na lalaki, magagawa nilang pakainin ng kanilang sarili. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po nila magawang magpakain kahit sa sarili lang nila. Dahil umaasa sila sa tinatawag na tulong. Ang nagpapakain po kay Manalo at sa kanyang mga ministro, yung po ang dilimos, yung nagbibigay ng limos, yung nagbibigay ng abuloy. Kaya sa Iglesia ni
Manalo, pati asawa ng mga ministro, bawal magtrabaho. Mga lalaki, exempted ba si Manalo? Kaya nga, bago kayo maniwala sa isang tagapagturo, magagawa mo ba yan? Halimbawa, gumawa ka ng turo, doktrina. Ang tanong, magagawa mo ba? Ilang beses ang pagbigay ng abuloy? 5, kahit isa lang dito. Gawin mo nga ng totoo. Ang nangyayari po, hindi alam ng mga kaanib na si Manalo at ang kanyang mga ministro sa panahon ng pagsambaw, pagtitipon, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Dahil ang ibinibigay nila ay galing sa Panginoon. Ito po ang aking naipaglingkod. Marami pong salamat sa inyo.